mas negang interpretation. Background lang, meron akong group of friends na hindi confrontational, so rarely kami nag-aaway. Then one day, sa group chat namin, si friend number 1 naglabas siya ng sama ng loob. Si friend number 2 naman, nagbigay siya ng advice. Nung binabasa ko yung advice ni friend number 2, medyo na-off ako kasi feeling ko, pinapatamaan niya ako. By this time din, sinasanay ko na yung sarili ko na wag magkimkim, lalo na sa mga taong kaklose ko. So nag-compose ako ng message to respectfully confront friend number 2. Medyo may pangil din yung message ko kasi feeling ko talaga pinapahiya niya ako dun sa group chat. Proud na proud ako nung sinend ko yung message kasi feeling ko finally dinedefend ko na yung sarili ko. Si friend number 2 naman, kalma pa rin nung sinagot ako. In-explain niya na wala siyang pinapatamaan, mali yung hinala ko, hindi siya ganung klaseng tao. So syempre, hindi ako naniwala. Feeling ko nagpapalusot lang siya. So binitawan ko na lang. Buti malalim yung samahan namin. We can agree to disagree. So anyway, fast forward, maraming healing ang nangyari sa buhay ko. Mas magaan na yung pakiramdam. One day, hindi ko na maalala paano, pero nadaanan ko ulit yung chat namin ni friend 2 at nabasa ko yung message na offensive para sa akin nun. Alam mo, nagulat ako. Nag-iba yung interpretation ko dun sa exact same message. Reading her message again, wala naman talaga siyang offensive na sinabi. Parang nagbago yung tingin ko sa sitwasyon. Mas madami yung sama ng loob ko that time, so mas madilim yung tingin ko sa mundo. So feeling ko, laging may masamang intensyon sa ilalim. Tapos nung nagkaroon ako ng konting healing, mas nakita ko yung realidad ng sitwasyon. Na wala naman talagang nega. Ending, nagsorry ako kay friend number 2 kasi inisipan ko siya ng masama that time. Grabe no? Same message, pero ako yung nagbago. Yung kondisyon ng puso ko ang nagdikta kung paano ko in-interpret yung sinabi ng iba.